Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagtingin sa nakagugulat na pulang ilaw at sa napakagandang aura sa tripod, lahat ng mga alagad ng alyansa na nagbibiro lamang ay natigilan. Pagkatapos, dahan-daang lumipad ang isang jade pill na kasing laki ng itlog at sumabit sa tripod, na nagpapadala ng kaakit-akit na amoy. Mga table tas sa pinakamataas na grado. Diyos ko, hindi nakakatuwa ang pinuno namin, pero pinipino niya ang malalaking kalakal. Imposible. Ang mga top grade na table tas ay lubhang mahalaga at mahalaga. Hindi sila mga master alchemist. Hindi sila maaaring pinuhin. Oo, master alchemist ba ang leader natin? Ngayon lang, naisip ng isang grupo ng mga tao kung gaano katuwa ang divine performance ng Aaron. Ngayon, ang kanilang mga puso ay nabigla. Gamit ang pagpapatakbo ng tanso, ito ay laro ng hari. Paanong hindi ito nakakagulat? Kahit na si Ivory, sa oras na ito ay ganap na si Leng sa parehong lugar, sa oras na ito ay ganap din siyang walang anumang nahihiyang konsepto, hayaan ang Aaron na humawak, lahat ng atensyon ay naakit ng tableta. Damn, what the hell is this guy? Even Dan can refine. Tumingin si Fu Mang kay Fu Li na nanlumo, at ang mga mata nito ay hindi kapanipaniwala. Earthman ba talaga ito? Hindi ba't ang ibig sabihin ng lahat ng nilalang sa lupa ay mabababang nilalang? Iyon ay mas mababa kaysa sa mundo ng Xuanyuan na nilikha ng tuktok ng asol na bundok. Gayunpaman, sa kaso ni Han Sanchen, hindi naramdaman ni Fu Mang ang kahit katiting na pakiramdam ng superiority bilang isang tao mula sa buong mundo. Sa kabaligtaran, mayroon siyang isang uri ng pagdududa sa sarili na may mali sa utos. Ang mundo ba ang pinakamataas na antas at ang may 8 sulok na mundo ang pinakamababa? Hindi nakakagulat na si Fu Mang ay walang tiwala sa sarili, ngunit sa katunayan, sa mundo ng lahat ng direksyon, maraming mga tao ang maaaring maging sobrang agresibo, ngunit madalas itong mga taong ito ay mga martial arts maniac, dahil kailangan nilang ganap na nakatuon sa martial arts upang maging bihasa dito, ngunit kadalasan ang mga taong ito ay binabaliwala din ang iba pang mga aspeto ng pananaliksik, tulad ng oiliary alchemy, parmasya, o mga kagamitan sa pagpino, at iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mga tao, ang limitadong enerhiya ay isang aspeto, higit na mahalaga, talento. Walang taong perpekto. Gayunpaman, ang Aaron, isang mas mababang lahi, ay palaging tinatalo si Fu Mang sa mukha. Sa mahabang panahon, siya ay mas katulad ng isang mababang lahi. Nagulat din si Fu Li, saglit na hindi niya alam ang isasagot. Kung tungkol sa kalidad ng tabletang ito ay simpleng pinakamataas na grado. Kahit noong napakatalino ni Fu Li, kakaunti lang ang mga table tas sa ganitong antas. Maligayang pagdating sa tag-araw. Maligayang pagdating sa tag-araw na masyadong mahusay, maghanap ng isang lalaki na maging malakas upang magkaroon ng ilang mga mapangahas. Tulungan ang layo mula sa nagbubulong-bulungan na kalsada. Tumingin si Ginseng Baby kay Chen Shuang sa tabi niya at bamantong hininga. Gulat na gulat ang kanyang magandang mukha ngunit puno ng lungkot at lungkot ang kanyang mga mata. Para kay Chen Shuang, kung mas mahusay ang Aaron, mas maaantig siya. Gayunpaman,
Kitang-kita na ang kahusayan ni Aaron ay walang kinalaman sa kanya, kundi kay Ivory. Paanong hindi ito makakasakit ng mga tao? Ibaba si Su Yingxia, kinuha ni Aaron ang tableta sa kanyang kamay. Matapos masulyapan ang lahat ng mga taong naroroon, sa wakas ay nagbigay siya ng isang ngiti, lahat sila ay isang maliit na bahagi ng mundo. Huwag kang mag-abala tungkol dito. Sa hinaharap, magkakaroon ng maraming mga bagay na ito. Basta't sinisikap kong maging miyembro ng liga, o isang kilalang alagad ng paglilinang, ipapadala ko sila sa una, kaya't bigyan muna ng gantimpala ang pinakakarapat dapat. Sa pamamagitan nito, itinoon ni Aaron ang kanyang mga mata kay Bai Xiaosheng. Sa isang iglap, si Bai Xiaosheng ay biglang naging focus ng mga manonood, at lahat ay tumingin dito ng naiinggit. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng top-grade pill ay talagang isang regalo mula sa langit, na siyang pangarap ng hindi mabilang na mga tao. Ang daang Xiaosheng sa lawa ng ilog ay ganap na natigilan. Nang inumin ni Aaron ang tableta at iniabot sa kanya, hindi pa rin niya ito naaninag, dahil sa isang napakahalagang bagay, hindi niya akalain na ito na ang kanyang pagkakataon sa unang pagkakataon. 3,000, paano ako magkakaroon? Medyo napahiya si Bai Xiaosheng. As the deputy leader of the alliance, there are good things in the alliance. Natural, it's your turn to be the first. What's the shame? Tumawa si Aaron. Pero, napatingin si Bai Xiaosheng kay Ivory nang may kahihiyan. Kay Ivory at Han Nayan na. Walang iba kundi iyon. Marami ka nang ginawa mula nang itatag ang liga. Aaron smiles. Magsasalita na si Bai Xiaosheng. Pinalakpak na ni Aaron si Dan sa kanyang bibig. Nagtawanan ang karamihan. Bagamat ang unang tableta ay walang kinalaman sa karamihan ng mga tao, kitang-kita na ang paglipat ni Aaron ay nanalo sa puso ng mga tao. Ipinaalam niya sa lahat ang isang katotohanan, hanggat handa kang magbayad, kikita ka. At ito, lubos din na nagbigay inspirasyon sa sigasig ng lahat ng tao. In the future, I will refine a lot of pills. Anyway, as I said just now, as long as I have done meritorious deeds or made great contributions, or my accomplishments has risen rapidly, everyone is qualified to take them. Ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay sinabing, "Welcome summer, inumin mo muna iyong mga elementary pills na napractice mo noon sa Bai Xiaosheng, at hayaang ibigay niya ito sa lahat ng iyong mga kapatid, bilang isang aliw sa pagsusumikap ng lahat sa panahong ito." Ngumiti si Ivory at tumango. Siyempre, hindi siya magagalit dahil ibinigay ni Aaron ang unang bagay sa isang tagalabas, dahil alam niya ang kanyang posisyon sa puso ni Aaron. Hanggat siya ay handa, Aaron ay kahit na ibigay ang kanyang buhay, hindi upang banggitin ang isang maliit na top-grade pill. Sinusuportahan niya ang diskarte ni Aaron, dahil kung siya iyon, gagawin niya rin ito. Ito ang unang pagkakataon na may tayo ang liga at matatag ang puso ng mga tao na malakas ang estilo ng general. Sa tanghali, ang 3 miyembro ng 3,000 isang pamilya ni Han ay kumakain, ngunit si Bai Xiaosheng ay kasama sina Fu Mang at Ning Yu. Ayon sa inaasahan ng Aaron, si Bai Xiaosheng ay dapat na naglilinang at nagdigest ng mga table tasks. Ano ang problema? Ang kakaibang paraan ng Aaron. Ikinwento ni Bai Xiaosheng kay Aaron ang lahat tungkol sa malalaking pagbabagong naganap sa labas ng mundo. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang mga ito o antalahin ang anuman. Matapos marinig ito, bahagyang napasimangot si Aaron at nahulog sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang sandali, malumanay siyang ngumiti, parang napakagulo ng sitwasyon, ngunit ano sa palagay niyong tatlo ang mga mata ni Aaron, diretsyong nilunok ni Fu Mang ang kanyang mga salita habang nakatingin kay Aaron. Awkward niyang sinabi, "Ikaw don hindi mo gustong dumaan sa maputik na tubig na ito, hindi ba?" Tumingin si Ning Yu sa mga mata ni Aaron, at ang buong tao ay nagulat. Boring, boring. Hindi interesadong umiling si Han Sanchen, tinapik ang kanyang tiyan at tumayo, "Ako busog na ako." Pagkatapos, naglakad siya patungo sa likod bahay. Makalipas ang 2 hakbang, biglang lumingon si Aaron, tumingin sa tatlo at nakangiting sinabing, "Anong ginagawa niyo sa pagkataranta? Mag-impake na kayo at maghanda para pumunta." 3 tao nakanganga, "Ah, para saan? Kapag busog ka na, pumunta sa
Lungsod ng Tianho para mag-ehersisyo at tumulong sa panunaw, mahiwagang ngumiti si Aaron, baliw ba siya? Anong ginagawa mo dyan? Mayroong 100,000 tropa ng Fuya at ang gamot na God Pavilion, hindi ka ba mamamatay? Malinaw, ang tinatawag na exercise digestion ng Aaron ay hindi isang simpleng ehersisyo, ngunit gustong pumunta sa maputik na tubig na ito. Sa makatuwid, para kay Fumang, ang pag-uugali ng Aaron ay napaka hindi maintindihan. Gamot man sa Diyos Pavilion o pagsuporta sa pamilya, ito ang kalaban ng mahiwagang alyansa. Ang gamot na God Pavilion ay nag-aalala na hindi nito mahahanap ang misteryosong alyansa ng lalaking mag-export ng masamang espiritu. Hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa pagtulong sa pamilya. Ngunit gustong pumunta ng Aaron sa oras na ito. Kung hindi ka mag-iingat, malamang na masandwich ka ng puwersa sa magkabilang panig. Lalo na nang lumabas si Aaron, hiniling niya si Fumang na maging pinuno sa pagkakataong ito, na lalong nagpatalo kay Fumang. Kung hindi na iligtas ni Aaron ang kanyang sarili, talagang naramdaman niyang ginagamit ni Aaron ang kanyang sarili bilang kumpe ng kanyan. Kahit na sa isang paraan, iniisip ni Ningyu. Pinaalis lang ni Aaron sina Kieshoy at Shio, na mahigpit niyang hiniling, habang ang ibang mga babaeng disipulo, kabilang ang malaking bilang ng mga disipulo sa ilalim ni Fumang, ay nanatili sa isla ng Xianling. Hindi ito gumamit ng Fumang bilang kumpe ng kanyan. Ano ba yan? Iniisip pa nga ni Ningyu na kapag sumigaw si Fumang, ako si Fumang, ang kaliwang pinuno ng misteryosong alyansa ng mga tao, at pagkatapos ay binaril ako sa isang hedgehog. Ngunit ang Aaron ay may sariling plano. Ang sitwasyon sa Chanho City, manalo man si Fuya o Yao Shenge, ang magiging pinakamahirap nilang kalaban. Sa makatuwid, gusto niyang gawing mas maputik ang maputik na. Tubig agad na sirain ang kinabukasan ng dalawang kalaban habang ikaw ang nagwagi, maaari ka ring magkaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay na inihanda ng Aaron para dito. Dadalhin ba talaga natin ang mga taong ito? Tsaka gusto mo ba talagang tulungan si Mang na mamuno sa team? Panipi, nang tumawid ang barko sa dagat at malapit ng dumaong, sa wakas ay tinanong ni Fu Li ang Aaron, ang kanilang pinaka-nag-aalalang tanong, sa nakatutuwang hitsura ni Fumang. Sa buong bangka, maliban sa Qin Shuang, Ren Shenguo at Han Sanya, tanging si Linlong, naiwan sina Bai Xiaosheng, Xing Yao, Kieshoy, Shio at Fu Li ngunit. Ang kabilang panig ay isang malaking hukbo ng halos 100,000 tao kung talagang dumura ang ibang tao, maaari nilang malunod ang ilan sa kanila. Sa dagat at nakangiting sabi, huwag kang mag-alala. Paano ko hahayaang mamatay si Fumang? Huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa Chanho City, manghiram tayo ng tropa kay Fuchan. Panipi, matapos marinig ang mga salita ni Aaron, si Fumang ay muntik nang mahulog sa dagat, humiram ng mga tropa kay Futian. Natatakot ako na si Futian ay magpapahiram lamang ng kutsilyo sa kanyang sarili at magpapakamatay. Hintayin mo ako bago ka pumunta sa fishing village. May gagawin pa ako. Sa pamamagitan nito, tumingin si Aaron kay Fumang, alagaan mo ang aking asawa at ang aking anak na babae. Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw ang kamay ni Aaron, na tinawag si Xiao Tianlo upang lumipad sa malayong dagat. Halos lumuha ang puso ni Fumang. Kailangang alagaan ni Aaron ang kanyang asawa at anak na babae bago siya umalis. Siya ang kanya na kumpe na kailangang alagaan ng karamihan, okay. Walang magawa si Qin Shuang, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang mga mata, dahil alam niyang nasa kritikal na sitwasyon ngayon ang nihilismo, at hindi na niya laging iniisip ang mga pribadong gawain ng kanyang mga anak. Sa oras na ito, ang Aaron, sa tulong ni Xiao Tianlo, ay lumipad na ng 10,000 nautical miles. Tama na, biglang inutusan ng Aaron si Xiao Tianlo na huminto at tumingin sa dagat sa ibaba. Umuungol. Maaaring masyadong malayo ito noong nakaraan. Aaron tapusin, sa maliit na Tianlo pagkatapos ng pagpapakain ng isang tumpok ng mga alahas, maliit na Tianlo biglang tumangala sa langit dagandong. Umuungol. Nakangiti si Han Sanchen at hindi nagmamadali. Sumakay siya sa likod ni Xiao Tianlo at dahan-daang naghintay. Lumipas ang 1 oras. Lumipas ang 2 oras. Hanggang sa makalipas ang ilang oras. Kalmado ang dagat. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang lumakas ang agos. Sa ilalim ng dagat,
may napakalaking anino na mabilis na lumalangoy. Roar! Sa isang dagandong, isang malaking figure ang biglang lumabas sa dagat at inatake ang Aaron. Ang Aaron ay hindi kumikibo at hindi lumalakad. Bahagyang tumingin siya sa anino. Ang itim na anino ay sumugod sa Aaron, ngunit nang siya ay wala pang kalahating metro ang layo, biglang itinaas ni Aaron ang isang pulang bato gamit ang kanyang kanang kamay, at huminto ang itim na anino. Sa pagkakataong ito, mamumutla sila, dahil ang malaking anino na nakatayo sa harap ng Aaron ay ang malaking Tianlo. Ay natigilan sandali, at ang kanyang mga mata ay kasing laki ng longgan, na nakatitig sa pulang bato sa kamay ni Aaron. Ang susunod na segundo, bigla siyang umatras, mga 4 o 5 metro ang layo mula sa Aaron, dahan daw ang ibinaba ang kalahati ng kanyang mga pakpak at ibinaba ang ulo ni Aaron. Ngiti, ang kwento sa pader na bato ay totoo, ang bagay ay tulad din ng kanyang nahulaan. Gayunpaman, ang mga mata ng malaking Tianlo ay nakatingin sa maliit na Tianlo, kaya hindi maiwasan ni Aaron na sumimangot, "Anak mo ba?" Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.